Happy Chinese New Year! Kong Hei Pat Choy. Kong Hei Pat Choy. Tama ba bigas ko? Tama bigas mo. Kasi maraming ano yan. Merong Fukien, may Mandarin, at mayroong Cantonese. Yung Kong Hei Pat Choy na yan, kinuha yan sa Cantonese. Pero sa Fukien, Kyong Hi Wat Tsai. Sa Mandarin is Kong Si Fa Tsai. Yan. Ang ibig sabihin is happy feast and yung more luck. Kumbaga, tubuan ka ng swerte. Huatsay, gano'n. Yun ang sabi nila. Okay. Happy feast, di maraming pagkain talaga yan. Maraming kainan yan. Maraming kainan. Pero pag-usapan natin dito is, hindi ito malas eh. Alam mo, taon-taon naman eh. Lahat ng science, lahat ng horoscope, wala namang malas eh. Nasa tao lang talaga malas. Kasi kung meron taon na malas, edi ubos ang taong bayan. Ubos lahat tayo. Di ba? Kaya hindi ako naniniwalang merong malas, pero nasa tao lang ang nagdadala niyan. Pero sa mga napapakinggan ko yung mga Feng Shui experts, meron silang mga binabanggit na hindi gano'ng swerte, pero may pangontra din sila eh. Di ba? Para maiwasan mo yung sinasabing malas. May pangontra. Libre ba yun? Hindi, kung minsan may bayad eh. May bayad. Pero nung nag-guest natin dito, wala tayong bayad. Walang bayad ha. Yung kaibigan mo na si Nelson Yucarisa. Ayun. Dahil sa kanya is talagang sa Diyos. Nag-pray siya sa Taoist Temple para magtanong at para ma-relate naman sa tao na ganito ang dapat natin gawin. Ito ay magiging gabay. Di ba? Pero hindi siya manghuhula. Sabi niya, hindi ako manghuhula. Pero ako'y gumagabay lang sa tao. Kumbaga, ikaw, bibigyan kita ng tip paano magiging swerte. Gaya ng hotspot. Ang binibigay namin tip sa inyo, swertehin kayo itong taong to. Lahat kayong nanonood sa hotspot, swertehin kayo. Pero pag nakinig kayo kagad doon, sa mga nagsasabing may pangontra, at kailangan magbayad ka, mamalasing kayo, makakaltasan kayo nun. Alam nyo, hanap buhay lang po yan. Ha? Marami akong kilalang ganyan. Doon sa kabilang channel, merong ganyan. Di ba? Sinasabi nila na, may pangontra dyan, bili ka lang ng ganitong charm, ganitong bato. Ganitong, yung huling bato, na alam kong may nagano ng bato, nakakulong pa hanggang ngayon sa PIDEA. Minalas. Di ba? Kaya wag ho tayo masyado magpapaniwala. Ang importante, dala nyo, sarili nyo ang swerte. Paano po? Gumawa ng tama sa kapwa para ho ang karma ay tama ring babalik sa inyo. Yan. At lalong masarap yung tumulong sa kapwa. Di ba? Chinese New Year o New Year man ho ng Pilipino, araw-araw na ginawa ng Diyos. Tumulong po tayo sa kapwa. Dahil kapag tayo na po tinutulungan, sigurado, tayo na may problema. Mas maganda yung tumulong ka dahil sila may problema. Tama ba tayo ron, Lakay? May balik ang bawat magandang ginagawa. Yes. Yun ang magdudulot ng swerte sa pamilya. And of course, yung mga bata, yung mga, wag nating kalimutang ibigay sa kanila yung mga good words, no? Na, alam mo yung New Year's resolution. Wala rin yun. Wala yun. Dami ko nakita. Umpisa ngayon. Ako senior citizen na ako eh. Sa dami na lang naisulat ko ng New Year's resolution. Wala eh. Wala. Tumanda na't lahat. Wala pa rin. Di ba? Yung iba sabi, titigil na ako manigarilyo. Simula ngayong New Year, titigil ako. Yun, tumigil. Pagkatapos ng New Year, nag-umpisa ulit. Di ba? Pero tumigil. Isang araw. Okay. So, dito po, wag na natin paligoy-ligoyin. Makikita naman natin kung ano talaga ang importante sa Chinese New Year. Pagbukas ng Chinese New Year, unang magdadala sa inyo na swerte yung kakainin nyo. Ha? Kaya siguro maganda, malaman nyo muna saan magandang kumain. Especially dyan sa Chinatown. Yung mga authentic, mga dating talagang inuumog to eh. Hanggang ngayon hinahanap-hanap to. Ganon? Oo. Ang hinahanap ko yung sibot na black chicken, wala na akong makita. Meron. Diyan, Sibot na black diyan chicken. sa Sincerity Restaurant, meron din diyan. Meron din diyan. Tsaka diyan, pwede kang umorder dahil talagang, lalo na oyster cake nila. Yan ang paborito natin diyan. Pampadagdag sabaw. Yung, alam mo na yun, oyster cake, paborito yan, di ba? Pampadagdag yan, di ba? And of course, yung pampahaba ng buhay. Yung Masuki. Anong local name nun? Masuki yung talagang pangalan niya. Dahil yung family of Ma, yan yun, magagaling sa sa noodles. Ayun. Yan ang i-feature sa inyo ng aming Newslight
At syempre, itong Chinese New Year, kung talagang gusto nyo swertihin, diyan kayo kumain. Dahil diyan, sigurado, mamimiss nyo yung haba ng buhay. Wow. Yan. Yan pa nagsimula, kumbaga, yung yung kasabihan na dapat pagka-birthday mo, kumain ka ng pansit para humabang buhay. Gano'n ba yun? Diyan ba nagsimula yung maswerte na yan? Yes, yan. Yan okay, yun. Oo. At meron silang mga, mga promo para lang talaga sa Chinese New Year. Kaya panoorin natin tong Newslight at enjoy the show. After enjoying the show, punta na kayo sa Chinatown. Ang Binondo ang sentro ng sibilisasyon ng Chino sa Pilipinas. Simula 1594, ang kultura at pamumuhay ng Chinoy sa Pilipinas ay buhay na buhay. Isang patunay rito ang pamamahagi nila sa atin ng kanilang mga masasarap na pagkain. Bawat sulok ng Binondo ay makikita mo na ang iba't ibang mga Chinese restaurant. At dahil Chinese New Year na, pinuntahan namin ang mga kilalang kainan dito. Kaya naman ang aming first destination, ang Sincerity Cafe and Restaurant. Nakilala ang Sincerity Cafe and Restaurant sa kanilang fried chicken at fried oyster cake. Meron din silang Chinese New Year set na talaga namang mabubusog kayo sa pagsalubong ng kanilang bagong taon. Kung Hei Fa Choi, yung Hi Hua Tsai sa Chinese. Siyempre, Happy Chinese New Year! Welcome Year of the Monkey. At siyempre, hindi lahat ng swerte nakukuha lang sa mga signs. Nakukuha rin to sa pagsusuot ng pula. Sa mga mapupulang bagay, masasayang mga kulay. And of course, sa masasarap na pagkain na nagbibigay rin ng swerte sa atin. Dito sa Chinatown, merong sikat na restaurant na sa ngayon, medyo siyempre, tinatabunan ng malalaki. Pero sila, kahit na maliit, sikat pa rin. At ito ang Sincerity. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin. Ano na ang sitwasyon ngayon ng ating restaurant when it comes to mga special foods natin and of course yung mga traditional foods natin na nakakalimutan na ng ating mga traditional na Chinese and of course mga Filipino brothers natin. For this Chinese New Year, gumawa kami ng laureate set menu for our customers para at least ma-experience nila kung ano ba yung hinahanda ng lola ko dati nung bata pa kami pagdating sa Chinese New Year's Eve. So, ilan dito is yung, syempre, yung Sincerity Pata team natin. Sabi nila, it brings prosperity, togetherness, and unity sa family. Tapos, Kasi sa dami ng sahog niya, no? Talagang buong pamilya nga naman nandyan. Meron siyang meat, meron vegetables. Yes, and of halos course, lahat. yung mga, ano to? Yung kung tawagin natin sa Tagalog is yung tenga ng Tenga daga. ng daga. Yeah. tapos may mushroom din siya. So, yung tenga, hindi po tenga ng daga talaga ito. Ito po yung mushroom din yan eh. Kind of mushroom na napakasarap po. Okay? So, aside from our pata team, meron din tayo yung buong isda. Okay. Sabi nila, pag New Year, syempre, dapat may isda. Kasi meron tayong Chinese saying na nian nian yogi. Ibig sabihin parang every year of prosperity. Parang ganyan. So, aside from that, meron din tayong noodles. It's a special Fujian lomi. So, meron siyang liempo, noodles, and shrimp, pork, ganyan. Tapos may veggies din siya. Tapos of course, ang noodles for long life. Yes, Yan ang importante long life. dyan. Oo. Okay. Tapos, syempre, pag kumain tayo, mas magandang may vegetable rin. So, nagdagdag kami ng crab meat na spinach with garlic. Wow. Ang alam natin sa mga ordinary restaurants or sa mga malalaki pang restaurants, ang ganitong spinach, nilalagyan lang ng garlic talaga. Pero sa atin, meron pang crab meat. Kasi naisip namin na, syempre, it's also a special occasion. Mas maganda, meron kang pork, meron kang shrimp, fish, and crab meat. Tapos may iba ka pang mga pangano para at least busog talaga pag... Ano naman to? Parang ito traditional talagang... Ito yung ating lumpiang Shanghai. Yan. And this is in replacement for yung dumpling na hinahanda pag Chinese New Year's Eve. So, yung ibang tao, kunwari, ayaw nila ng lumpiang Shanghai, they can choose between the lumpiang Shanghai and our deep-fried shrimp balls. Yun. Itong shrimp ball na to, talagang mukhang special talaga. Tsaka bilog siya. Para mga cube-cube na ito? Ito, para siyang croutons. Croutons. So, pag kinain mo, crunchy siya. Wow. So, ano to? Is it fusion already ng Western tsaka ng Chinese food? It's more of Chinese pa rin. Medyo, linagyan ng konting twist.
Mahaba na nga ang naging kasaysayan ng kainang ito. 1956 pa raw ito nang itinayo. Pero ang lasa, mula noon hanggang ngayon, walang pinagbago. Doon po sa hindi nakakaalam kung saan ang sincerity dito sa Binondo. Alam nyo po ba yung dating Nueva Street na ngayon ay kung tawagin Yuchenko Street? Nandito lang. Sa bandang kaliwa, makikita nyo, maliit lang ang pwesto. Pero masarap ang pagkain. Sir, konting message naman doon sa mga nakalimot na sa sincerity dahil medyo napalayo na ng bahay. Dati puro taga Binondo. Nung yumaman, napunta sa Green Hills, napunta sa Quezon City, napunta sa Makati. Ayain nyo silang bumalik dito para tikman ulit ang sincerity. So, I'd like to invite our viewers dito sa Sincerity, lalo na ngayon sa Chinese New Year. Maraming gustong pumunta dito sa Binondo. So, we have prepared a special set menu para sa inyo. Kung hindi man kung bitin man ng ating set menu, we have our specialty, yung fried chicken, oyster cake, and kikiam. That would really fit your budget. So, bisita na lang po kayo sa amin. Kaya naman certified happy tummy ang mga kumakain dito sa Sincerity Cafe and Restaurant. Mabubusog ka talaga kahit walang selebrasyon. Pero kung ang trip mo naman ay humigop ng mainit na sabaw na may kasamang siomai at siopaw, ay aba, meron yan dito sa Binondo. Dito sa Buenavida Street ay makikita mo ang Mazuki Restaurant. Hindi basta-basta ang mga noodles dito dahil authentic noodles ang kanilang inihahanda. Ngayong Chinese New Year, syempre hindi mawawala sa ating mga pagkain ang pagkain ng siopaw, noodles at siomai. Kaya naman nandito po tayo ngayon sa Mazuki Restaurant na isa po ito sa pinaka-pioneer Chinese restaurant dito sa Binondo. At ngayong gabi po, kasama po natin ang ating owner ng Mazuki Restaurant na si Miss Willen Ma. Magandang gabi po, Miss Magandang Willen. gabi. Thank you for coming. So, bago natin pag-usapan itong mga masasarap na pagkain, ako tinitingnan ko pala, parang gusto ko nang kainin. Bigyan niyo po muna kami ng konting background or history ng inyong restaurant. Actually kasi, ang nag-umpisa talaga nito yung tatay ko. Noong 1930s, kasama niya yung uncle niya na dumating dito sa Pilipinas. So dati, naglalako lang sila dito sa Binondo, itong noodles na to. Tapos noon, eventually, naging restaurant siya during the 1960s. Ang tinawag nila yung restaurant na yon as Makong. Kasi yung apelido namin is Ma, ang ibig sabihin ng Mais Kabayo. Malaking kabayo. Oo, malaking kabayo daw sila. Tapos ngayon kami magkakapatid naman, ginawa naman kami ng daddy ko maliliit na kabayo. So, kaya tinawag siyang Ma Xiaoqi. Kaso kasi, mahirap kasing big kasi na Ma Xiaoqi eh. So, ginawa na lang niyang Masuki. So ma'am, since nabanggit nyo nga po, 1960s pa po kayo na-establish itong Mazuki Restaurant. So sabi nyo po kanina, ito na po yung kumbaga kung ano yung recipe or yung ingredient talagang ito pa rin, na-maintain po natin. So ito po, ano-ano po ba itong ating mga nakahain? Pagkain. Yes. Ito yung tinatawag naming original. Yan yung talagang noon pa meron na kami is yung chicken asado, chicken and pork asado. Tapos ngayon may variety na tayo. Meron na tayo yung beef, meron ng wonton. Tapos ito yung pork asado. Siya yun din yung original namin na asad na siopaw. Tapos ito naman yung malaking siopaw. Ang difference nito, ito po pork asado lang. Ito naman meron siyang slice ng chicken, tapos meron siyang itlog maalat. So hindi lang siya one flavor, iba-iba siyang mga Meron siyang may magic sa loob. So talagang kaya siya binabalik-balikan. So hindi lang siya isang putake kung bagay nga sa So ito pong siomai. Yung siomai, pork siomai siya. And then yung bola-bola natin. Basta may bilog sa ibabaw, bola-bola yan. Yung bola-bola, hindi lang siya bola-bola, hindi lang meatballs yung nasa loob. Meron din siyang itlog maalat. At saka meron siyang Chinese sausage. Ibang-iba ito sa mga mami na karaniwang kinakain natin. Sabaw pa lang, mabubusog ka na. Puntahan niyo po kami dito sa Benavides, sa Mazuki Mami House. Dalawa pa lang ito sa mga nabisita naming kainan dito sa Binondo. Pero parang sold na yata kami sa sobrang kabusugan. Kaya naman para sa mga ka-hotspot nating mahilig po food trip, isama mo na ang Binondo sa iyong food trip destination. Swerte. Yan ang sinasabi nating swerte. Kasi yung karamihan sa ating mga brothers and sisters, naniniwala sila sa mga swerte na binabayaran nila, mga gamit, mga bato, mga figurino, ano. Dito po, swertehin kayo kasi pagbayad nyo, busog kayo. Di ba? Busog kayo. Sa sincerity na lang, ha?
Napaka-authentic ng pagkain nila. Tama Grabe. yung pangalan ng ano, Mm. yung restaurant, Sincerity. Talagang sincere sila sa pagbigay Yes. ng pagkain, ha? Oo, kaya pagpunta mo sa Shanghai, huwag mong kalilimutan yung lumpia. Dalhan mo ko. Lumpia, bakit? Ano ba special sa Shanghai? Lumpiang Shanghai. Okay. Pero, dyan, isa lang ang may pagmamalaki ko. Ang pinaka-paborito ko sa Sincerity, ang kanilang oyster cake. Napaka-espesyal. Dahil hindi basta-basta niluluto yan. Pag niluto mo yan at mali ang pagluto mo at mali yung temperatura, automatic, magkakawatak-watak yan. Hindi buo yung oyster cake. At, Ako gusto ko rin yun, no? Yung nakita ko yung patatim. yun. Yung bang malambot na yung ihiwalay na sa buto, yung ano. Yung laman niya. Yes. Tapos yung balat niya, Malambot na malambot. Oo. Yun ang- Nakakagutom na yung balunod natin. Medyo mukhang kailangan dumaan tayo ron sa Sincerity. And of course, doon naman sa mga gustong mabilisan lang, dito naman sa Masuki, ang maganda, pag upo mo, Yan na. pag lumagpas ng 5 minuto, tsamba. Siguro mga 2 minutes lang, nandyan na kagad yung order mong mami, Galing. mainit na sabaw, at huwag kalilimutan, pagdating ng mami, humingi ng sibuyas, yung onion leeks, di ba? Lalagay mo yan, buntasa, lagay mo lahat. Yan ang pinakagulay ng mami. Wow. Then at the same time, yung kanyang sauce, yung kanyang magic sauce, na kapag lagay mo roon, pwedeng sauce ng siopaw, pwede na rin sauce ng mami. Siyempre, pagkakain, bilisan lang yung sabaw dahil alam mo naman yung usong-uso sa Chinese, yung tinatawag na laklak sabaw. Yung laklak sabaw. Ang bilis ka na Oo, pagkatapos mo laklakin yung sabaw, laklak sabaw, dagdag na sabaw pala. Yun ang ibig sabihin, laklak sabaw. Ano laklak sabaw? Hindi, laklak sabaw. Dagdagan daw yung sabaw. Kaya huwag niyong alilimutan yan. Dahil dyan, sa Masuki, yung dagdag sabaw, wala pong bayad dyan. Ayun. Pwede palang ano yun? Pwede palang unlimited. Unlimited. Ang sabaw. Oo, ang sabaw. Pero bawal lang iuwi. Kainin mo lang naharapan. At syempre, yung kanilang siopaw na kapag kinain mo, para ka bang nag-buffet na dyan sa Sofitel. Nakita ko, ang laki-laki. Oo, ang laki. At syempre, yung budget mo, siguradong saktong-sakto para dyan. At kaya sa madaling salita, huwag po kayong maniniwala doon sa sinasabing mga pangontra at kailangan bumili kayo ng mga bato dahil uulitin po namin yung huling bumili ng bato para swertihin. Awa ng Diyos, hanggang ngayon nakakulong doon sa PIDEA. May nakikita ako yung mga tawag to, mga bracelet, hanggang Mga siko. bracelet, Hanggang siko na eh. Hanggang siko na. Dahil doon, naniniwala sila na may swerte. Mali po tayo ron. Ang swerte po, nasa tao lang. Gaya rin ng kasabihan sa atin sa Katoliko, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama. Yan, kaya Sakto. kung swerte ang talagang hahanapin nyo, pagkain muna. Dahil kapag may laman ng sikmura, sigurado masaya ang buong pamilya. At syempre, yung puso natin, what's nearest to a man's heart is his stomach. Yan. Di ba? Tip yun sa mga babae. Oo. Di ba? Kaya... Sa mga babae, dapat galingan nyo magluto. Yes. Ngayon, kung medyo mahina kayo magluto, iligaw nyo, dalin nyo sa Sincerity, kundi sa Masuki. Di ba? Para muling masambit yung malulutong na I love ya. Yeah. Di ba? Di ba? Hindi na sasabihin siya kung hey Patchoy, I love ya. Yan ang importante ron. Okay. Dahil sa pamumulitika, ang serbisyo publiko ay napeperwisyo. Ang relief goods, pinabayaan lang mabulok sa warehouse. Nasaan ang malasakit dito? 10 taon ng kontraktual, walang benepisyo. Nabaon sa utang ang magsasaka dahil pati ang patubig kailangan pang bayaran. Nasaan ang malasakit dito? Tigilan na ang pamumulitika. Ang kailangan natin ay malasakit. Ako po si Martin Romualdez. Ang kailangan ng Pilipino ay malasakit, hindi pamumulitika. Growing up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food, sobrang pag-inom ng gamot, at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silimarin. Ang Silimarin ay matatagpuan sa Livermarin. Ang Livermarin ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Livermarin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.